Ang kwento ni Mang Sapatero. Sa ilalim ng mesa ng isang matandang sapatero, may isang pares ng sapatos na hindi pa naisuot kailanman. Si Mang Isko ay hindi lamang sapatero, isa siyang amang tahimik magmahal. Matagal na siyang inuubo, madalas siyang hingalin. Ngunit hindi niya sinasabi sa anak niyang si Lisa kung gaano kalala ang kanyang sakit. Sa bawat gabi, habang tulog si Lisa, tinatahi niya ang isang espesyal na sapatos. Bawat tusok ng karayom ay may kasamang ubo. Bawat paghila ng sinulid ay may kasamang kirot sa dibdib. Hindi ito para ibenta. Hindi ito para sumikat. Ito ay para sa kanyang anak. Isang umaga, inilabas niya ang kahon at sinabing para kay Lisa ang sapatos. Namangha si Lisa. Napakaganda nito. Walang kapareho. Parang gawa para sa prinsesa. Makukuha mo ito kapag nalampasan mo ang 3 pagsubok, ang sabi ni Mang Isko. Napakunot noo si Lisa, ngunit seryoso ang ama. Ang unang pagsubok, pinapunta siya ng ama sa bukid upang tingnan ang isang magsasakang walang sapatos. Nainip si Lisa, mainit, maputik, mabaho. Nakita niya ang magsasakang naglalakad ng sugatan ng paa. Hindi niya ito pinansin at iniwan ito, ni hindi man lang nakaramdam ng habag dito. Ikalawang pagsubok, pinadala siya ng ama sa palengke upang ibenta ang ilan sa mga sapatos. Kapag may nagtanong kung sino ang gumawa, sabihin mong ako, ang sabi ni Mang Isko. Ngunit nang may pumuna sa isang depektong tahi, nahiya si Lisa. Hindi po ako anak ng sapatero, sagot niya. Taga-benta lamang po ako. Pinili niyang magsinungaling kaysa mapahiya. Ang ikatlong pagsubok. Ituro mo at ibahagi mo sa mga tao ang natutunan mo sa mga ibinigay kong pagsubok sa iyo, ang sabi ni Mang Isko. Ang daming kondisyon para lang sa isang sapatos. At isang gabi, ninakaw ni Lisa ang sapatos mula sa kahon. Suot niya ang sapatos sa pista. Lahat ay namangha. Ang ganda, parang pangmayaman, walang kahawig. Lumakad siya ng mayabang, ngunit sa gitna ng plaza, napigtas ang tahi. Nadapa siya. Tumawang ilan. Sa loob ng sapatos, may nakatagong papel. Tinahi ko ito ayon sa sukat ng pusong tapat. Kapag ang may suot ay may kasinungalingan, kusang bibitaw ang tahi. Nanlamig si Lisa. Nang makauwi si Lisa sa kanilang bahay, natagpuan niya ang ama sa higaan. Mahina na ang paghinga. Ngumiti ang ama kahit hirap. Alam kong kukunin mo ang sapatos kahit hindi pa tapos ang pagsubok, bulong ni Mang Isko. Doon umamin si Mang Isko. May sakit ako anak. Matagal na. Hindi ko alam kung aabutan ko pa ang araw na magiging mabuting tao ka. Napaiyak si Lisa. Hindi ko sinusukat ang paa mo, sabi ng ama. Sinusukat ko ang puso mo. Ang sapatos ay hindi para sa pag-angat ng sarili, kundi para sa paglakad patungo sa tama. At sa gabing iyon, pumanaw si Mang Isko. Ibinalik ni Lisa ang sapatos sa kahon. Hindi niya ito sinuot sa loob ng 1 taon. Sa halip, inaral niya ang pagtatahi. Tinulungan niya ang mga walang sapatos. Unti-unti nagbago siya. 1 taon pagkaraan,
Sa anibersaryo ng pagkamatay ng ama, binuksan niyang muli ang kahon. Isinuot niya ang sapatos. Hindi na ito napigtas. Hindi na ito bumitaw. Parang perpekto ang sukat. Sa loob, may isa pang nakatagong mensahe na ngayon lang niya napansin. Kapag handa ka ng maglakad para sa iba, saka mo lang may isusuot ang pangarap mo. Hindi lahat ng mana ay ginto at minsan, ang pinakamahalagang bagay na tinatahi ng isang ama ay hindi sapatos, kundi ang landas ng kanyang anak.